Sa gilid ng palengke, sa ilalim ng punong akasya na halos kasinluma na ng mga bato sa daan, madalas makita ang isang matandang babae na tahimik na nakaupo sa isang sirang bangkito. Payat ang kanyang katawan, bahagyang kuba, at ang kanyang buhok na tila pilak ay nakatirintas ng maayos sa likod. Ang kanyang saya ay kupas na kulay lila, may mga tagpi sa gilid, at ang kanyang tsinelas ay manipis na ang talampakan. Hindi siya nagsasalita ng malakas. Hindi rin siya humihingi ng limos. Ngunit araw-araw naroon siya. Sa kanyang tabi ay isang lumang bayong na yari sa hinabing dahon ng buli. Minsan may ilang gulay doon, talbos ng kamote, ilang pirasong kalabasa, at minsan ay kamoteng kahoy. Ngunit kadalasan walang laman ang bayong. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagmukhang nagugutom, hindi siya nagmamadali, hindi siya nagrereklamo. Ang mga tao sa palengke ay sanay na sa kanyang presensya. Para siyang bahagi ng tanawin, parang poste ng ilaw o lumang kariton na hindi na ginagamit. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, hindi siya nakaligtas sa pangungutya ng ilan. Matandang palaboy, minsang bulong ng isang tinderang may matinis na boses habang inaayos ang kanyang paninda. Baka naghahanap ng mauuto, dagdag pa ng isa. May mga batang dumaraan na nagtatawanan kapag napapansin siyang nakatitig sa malayo. Minsan may nagtatapon ng balat ng saging sa kanyang paanan. Ngunit hindi siya kailanman nagalit, hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata, malalim at tila may sariling liwanag, ay nananatiling payapa. Isang umaga, habang abala ang lahat sa paghahanda ng paninda, dumating ang isang grupo ng kabataang lalaki. Sila ang kilala sa lugar bilang mga mapagmataas at madalas magpakitang gilas. Suot nila ang mamahaling sapatos at bagong plansang polo. Ang kanilang halakhak ay malakas, halos nangingibabaw sa ingay ng palengke. Napansin nila ang matandang babae. "Oh, ayan na naman siya," sabi ng isa. "Bakit kaya hindi pa yan umuwi sa probinsya kung saan man siya galing?" Lumapit ang isa pa at yumuko ng bahagya sa harap ng matanda. "Lola, may benta ka ba dyan? O baka naman ginto ang laman ng bayong mo?" Nagtawanan sila. Tahimik lamang na tumingala ang matanda. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya nagmukhang nasaktan. Tinitigan niya ang binata, isang titig na tila sumusukat hindi lamang sa muka, kundi sa laman ng puso. "Anak," mahinahong wika niya, "hindi lahat ng kayamanan ay nakikita sa panlabas." Lalong lumakas ang tawanan ng grupo. "Talaga? Baka ikaw may tinatagong palasyo dyan sa bayong mo," pangungutya nung isa. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, isang matinis na tinig ang sumingit. "Tama na. Ito'y mula kay Clara, ang anak ng isa sa mga nagtitinda ng bigas. 22 taong gulang, may maamong mukha at tahimik na kilos. Matagal na niyang napapansin ang matandang babae. Minsan binibigyan niya ito ng tinapay o mainit na lugaw kapag napapadaan. "Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo," dagdag ni Clara. "Bakit ninyo siya pinagtatawanan?" Nagkipit balikat ang mga binata. "Biro lang naman." "Hindi lahat ng biro ay nakakatuwa," tugon ni Clara. Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, umiling lamang ang mga lalaki at umalis, patuloy ang halakhakan. Lumapit si Clara sa matanda. "Pasensya na po kayo," mahina niyang sabi. Tinitigan siya ng matanda at sa unang pagkakataon ay bahagyang ngumiti. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kasalanan ng iba. May kakaibang init sa tinig ng matanda. Hindi lamang simpleng pasasalamat, kundi tila may lalim na hindi maipaliwanag. "May kailangan po ba kayo?" tanong ni Clara. Umiling ang matanda. "Ang kailangan ko ay hindi nabibili. Ngunit ang kabutihan ay bihira na sa panahong ito." Napayuko si Clara, tila nahiya sa papuring hindi niya inaasahan. Mula noon, mas naging madalas ang pakikipag-usap ni Clara sa matanda. Tuwing tanghali kapag bahagyang humuhupa ang dagsa na mamimili, nauupo siya sa tabi nito. Nakikinig siya sa mga kwentong tila mula sa ibang panahon. May mga salitang malalim at matatalinhaga. May mga aral na tila hinubog ng mahabang paglalakbay. Ngunit may isang bagay na hindi napapansin ng iba. Tuwing papalubog ang araw at ang ginintuang liwanag ay tumatama sa mukha ng matanda, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Parang may lihim na itinatago ang kanyang katauhan. Isang lihim na hindi pa handang ibunyag.
Isang hapon dumating ang isang mangangalakal na kilala sa pagiging sakim. Siya'y may malawak na lupain at maraming tauhan, ngunit kilala rin siya sa pananamantala sa mahihirap. Nang makita niya ang matandang babae, napangisi siya. "Bakit ka narito araw-araw?" tanong niya, may bahid ng paghamak. "Hindi ka ba napapagod magmukhang kaawa-awa?" Tahimik ang matanda. Lumapit pa ang mangangalakal at sinipa ang bayong. Nahulog ito at gumulong sa lupa. Napasinghap si Clara at agad yumuko upang pulutin ang bayong. Ngunit bago pa niya ito maabot, may kakaibang nangyari. Isang mahinang ihip ng hangin ang umikot sa paligid. Hindi ito karaniwang hangin. Ito'y malamig ngunit hindi nakakaginaw. Mabango, tila amoy ng sariwang damo pagkatapos ng ulan. Ang mga dahon ng akasya ay biglang kumaluskos kahit walang malakas na hangin. Sa isang iglap, ang dating kupas na saya ng matanda ay tila nagkaroon ng bahagyang kinang. Ang kanyang baluktot na likod ay bahagyang tumuhid. Napaatras ang mangangalakal. Ngunit nang kumurap si Clara, bumalik sa dati ang lahat. Nasa lupa pa rin ang bayong. Nakatayo pa rin ang matandang babae, tila walang nangyari. Isang araw, mahinahong sabi ng matanda, "Malalaman ninyo ang halaga ng paggalang." Umalis ang mangangalakal, tila na balisa. Ngunit hindi iyon ang huling pagkakataon na may kakaibang nangyari sa ilalim ng punong akasya. Sa gabing iyon, maraming nakapansin na tila mas maliwanag ang buwan, at sa lugar kung saan nakaupo ang matanda, may ilang nakakita ng bahagyang kislap sa damuhan, parang maliliit na butil ng ginto na kumikislap sa dilim. Hindi iyon napansin ng karamihan, ngunit may mga mata na nakakita at may mga pusong nagsimulang magtanong, sino nga ba ang matandang babaeng iyon? At bakit tila may dalang hiwagang hindi kayang sukatin ng mga mata lamang? Sa ilalim ng tahimik na anyo, may lihim na unti-unting naghihintay ng tamang sandali upang maipahayag. At sa pagdating ng panahong iyon, hindi lamang ang palengke ang magbabago, kundi ang buhay ng bawat taong minsang tumawa, nangutya o nagpakita ng kabutihan sa isang matandang babaeng may lumang saya at misteryosong bayong. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati ang pagdating ng matandang babae sa ilalim ng punong akasya. Ang umaga ay may dalang malamig na simoy at ang hamog sa mga dahon ay tila mas makintab kaysa karaniwan. Sa palengke, nagsisimula pa lamang magbukas ang mga tindahan. Ang ilan ay abala sa pagbubuhat ng sako ng bigas. Ang iba naman ay nag-aayos ng mga isda sa mesa, pinapahiran ng tubig upang magmukhang sariwa. Tahimik na inilapag ng matanda ang kanyang bayong sa tabi ng bangkito. Umupo siya at tumingin sa malayo, hindi sa mga paninda, hindi sa mga tao, kundi sa kung anong tila hindi nakikita ng iba. Maya-maya dumating si Clara, may dalang maliit na lalagyan ng lugaw at isang pirasong tinapay. "Magandang umaga po," bati niya. "Magandang umaga, anak," tugon ng matanda, mahinahon. Inabot ni Clara ang pagkain. "Mainit pa po." Tinanggap iyon ng matanda at saglit na tinitigan ang dalaga. "May mabigat kang iniisip." Napahinto si Clara, hindi niya nabanggit kanino man ang alalahanin niya. Kagabi, narinig niyang may balak ang mangangalakal na bilhin ang maliit nilang tindahan. Dahil sa utang ng kanyang ama, maaaring mawala sa kanila ang kabuhayan. "Paano po ninyo nalaman?" bulong niya. Ngumiti ang matanda. Ang puso ay nagsasalita sa mga marunong makinig. Hindi agad nakasagot si Clara. Sa halip, naupo siya sa tabi ng matanda at hinayaan ang katahimikan na pumagitna sa kanila. Sa kabilang panig ng palengke, naroon ang mangangalakal. Nakamasid siya, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha mula sa nangyari kahapon. Hindi niya maipaliwanag ang malamig na hangin na tila pumigil sa kanyang galit. Ngunit higit sa lahat, hindi niya maalis sa isip ang mga salitang binitiwan ng matanda. Lumapit siya sa isang tauhan. "Alamin mo kung saan galing ang matandang iyan," utos niya. May kakaiba sa kanya. Tumango ang tauhan at umalis. Samantala may isang batang lalaki na naglalako ng dyaryo ang lumapit sa matanda. "Lola, bibili po ba kayo?" tanong niya. "Hindi ako nagbabasa ng papel," sagot ng matanda. "Ngunit maaari kitang bigyan ng payo." Napangiti ang bata, tila natatawa sa ideya. "Ano po iyon?" "Mag-aral kang mabuti. Darating ang panahon na ang talinong pinaghirapan mo ang magiging tunay mong yaman." Hindi yun ang sagot na inaasahan ng bata.
Ngunit may kakaibang bigat sa tinig ng matanda. Tumango siya at umalis, dala ang isang pag-uusisang hindi niya maipaliwanag. Pagsapit ng tanghali, muling dumating ang grupo ng kabataang lalaki. Mas maingat sila ngayon, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanilang pagmamataas. Lola, panimula ng isa, ano ba talaga ang laman ng bayong mo? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang bayong at inilapit ito sa kanyang kandungan. Ang laman nito, sabi niya, ay hindi para sa mga matang naghahanap lamang ng aliw. Nagtinginan ng mga binata. May bahagyang pagkainis sa kanilang mga mukha. Subukan nga natin, sabi ng isa, at biglang hinablot ang bayong. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ito, tila may bigat na hindi niya inaasahan. Hindi ito karaniwang bigat ng gulay o kahoy. Parang may kung anong pumipigil sa kanya. Ano ba ito? Bulalas niya. Bago pa siya makapagsalita muli, bumukas ang bayong. Sa loob nito ay wala namang kakaiba. Ilang tuyong dahon at isang maliit na tel ang nakabalot. Nagtawanan ang grupo. Ito lang pala. Ngunit nang akmang bubuksan ng binata ang telang nakabalot, biglang dumilim ang paligid. Hindi tuluyang nagdilim, ngunit tila natabingan ng ulap ang araw. Ang hangin ay muling umihip. Mas malakas ngayon at ang mga dahon ng akasya ay tila sumasayaw sa himig na hindi marinig. Napabitaw ang binata sa tela. Hindi pa oras, mahinahong wika ng matanda. Sa isang iglap, bumalik ang liwanag ng araw. Ang mga tao sa paligid ay tila walang napansin. Abala pa rin sila sa kanilang mga gawain. Ngunit ang grupo ng kabataang lalaki ay namutla. Hindi na sila nagsalita. Isa-isa silang umatras. Lumapit si Clara. Ano po ba talaga iyon? Tanong niya, may halong takot at paghanga. Tiningnan siya ng matanda at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila may ginintuang sinag. Ang ginto, sabi niya, ay hindi laging kumikislap sa ilalim ng araw. Minsan, ito'y nakatago sa anyong hindi pinahahalagahan. Napatingin si Clara sa bayong. May ginto po ba dyan? May higit pa sa ginto, sagot ng matanda. Sa di kalayuan, nakamasid ang tauhan ng mga ngalakal. Nakita niya ang bahagyang pagdilim ng paligid. Nakita rin niya ang pag-atras ng mga binata. Mabilis siyang bumalik sa amo. May kakaiba po talaga, ulat niya. Parang may kapangyarihan. Hindi naniwala agad ang mga ngalakal, ngunit ang takot ay nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Samantala sa ilalim ng punong akasya, muling naging payapa ang paligid. Ang matandang babae ay tila bumalik sa kanyang karaniwang anyo. Kuba, payat, at may kupas na saya. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Clara ang isang bagay. Sa gilid ng bayong, may maliit na butil na kumikislap. Hindi ito karaniwang bato. Hindi rin ito simpleng basag na salamin. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ito'y isang maliit na piraso ng ginto. Tumingala siya sa matanda, ngunit ang huli ay nakapikit, tila nagpapahinga. Hindi pa ito para sa iyo, bulong ng matanda nang hindi yan namumulat. Napayuko si Clara at ibinalik ang piraso sa bayong. Sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang isang hinala. Ang matandang babaeng pinagtatawanan ng marami ay hindi pangkaraniwan. At ang ginto, anumang anyo nito, ay hindi lamang kayamanang material. May mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. At sa paglipas ng mga araw, ang lihim na iyon ay unti-unting magbubukas, hindi lamang upang ipakita ang tunay na anyo ng matanda, kundi upang subukin ang puso ng bawat taong minsang tumawa sa kanyang kahirapan. Mula ng araw na iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa palengke. Hindi man lantad, may isang uri ng pag-aalinlangan na nanahan sa mga taong dati walang pakialam sa matandang babae. Ang iba'y umiwas sa kanya, ang ilan na may palihim na nagmamasid. Si Clara, sa kabilang banda, ay lalo pang naging malapit sa matanda. Hindi niya maalis sa isipan ang maliit na piraso ng gintong nasilayan niya. Hindi niya rin makalimutan ang pagdilim ng paligid at ang kakaibang bigat ng bayong. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan, ay nababalutan ng kahel at lunti ang sinag. Muling lumapit ang matanda kay Clara. Anak, mahinahon niyang sabi, handa ka bang harapin ang unang pagsubok? Napatingin si Clara sa kanya. Anong pagsubok po? Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiti ay may lalim na tila nagmumula sa isang mundong hindi maabot ng karaniwang tao. May darating na manghihingi ng tulong.
Hindi siya magmumukhang kaawa-awa, hindi rin siya magpapakilala bilang nangangailangan. Ngunit ang iyong pasya ang magtatakda ng landas mo. Hindi pa man nakapagtanong si Clara, may isang lalaking dumating sa kanilang pwesto. Siya ay may maayos na kasuotan at may hawak na maliit na kahon. Mukha siyang pagod, ngunit pilit na itinatago yon sa ilalim ng magarang postura. Magandang hapon, bati niya kay Clara. Narinig kong kayo ang may pinakamagandang bigs dito. Maaari ba akong makahingi ng kaunting tulong? Nasa malayo ang aking tahanan at naubos ang aking pera sa biyahe. Saglit na nag-alinlangan si Clara. Kilala niya ang mga mamimili sa palengke. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matanda. Magkano po ang kailangan ninyo? Tanong niya. Ano mang maibibigay mo? Sagot ng lalaki, may bahid ang pagmamakaawa sa kabila ng maayos na tindig. Sa kabilang panig, naroon ang mangangalakal. Pinagmamasdan niya ang tagpo. Sa kanyang isip, ito na marahil ang pagkakataong mapahiya si Clara kung sakaling maloko siya. Ngunit hindi nagdalawang isip si Clara. Kumuha siya ng isang supot ng bigas at iniabot iyon sa lalaki. Hindi ko po kayo kilala, sabi niya po na, ngunit kung ito'y makatutulong sa inyo, tanggapin ninyo. Nagulat ang lalaki. Wala kang hinihinging kapalit? Umiling si Clara. Kung may pagkakataon, tulungan ninyo rin ang iba. Tinanggap ng lalaki ang bigas at saglit na tumingin sa matandang babae. Nagkatinginan sila, isang tahimik na pagkilala na tila may lihim na usapan. Pagkaalis ng lalaki, napabuntong hininga si Clara. Sana po tama ang ginawa ko. Ang kabutihan, sagot ng matanda, ay hindi nasusukat sa agarang gantimpala. Ito'y sinusubok sa panahon. Kinagabihan, isang balita ang kumalat sa palengke. Ang lalaking humingi ng tulong ay isang kilalang tagapamahala ng malaking bodega sa karatig lugar. Siya pala'y naglalakbay upang maghanap ng mga bagong supplier ng bigas. Kinabukasan, dumating siya muli, ngunit hindi na bilang isang nangangailangan. May dala siyang kasunduan. Sa kabutihang ipinakita mo, sabi niya kay Clara, nais kong kunin ang inyong tindahan bilang pangunahing taga-supply ng aming bodega. Makakatulong ito sa inyong pamilya. Hindi makapaniwala si Clara. Ang kanyang ama, na noon ay nababalisa sa utang, ay napaupo sa tuwa at pasasalamat. Sa malayo namutla ang mga ngalakal. Ang balak niyang bilhin ang tindahan sa murang halaga ay tuluyang naglaho. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nagbago ang matandang babae. Tahimik pa rin siyang nakaupo sa ilalim ng akasya. Lumapit si Clara sa kanya. Kayo po ba ang dahilan nito? Hindi, sagot ng matanda. Ikaw ang pumili, ako'y saksi lamang. Pero alam ninyo, git ni Clara. May mga bagay na alam ng hangin bago pa man marinig ng tainga. Tugon niya. Maya-maya dumating ang grupo ng kabataang lalaki. Narinig na rin nila ang balita. Ang isa sa kanila na dating nangotya ay tila may pag-aalinlangan sa mga mata. Lola, maingat niyang sabi, kung sakaling may kailangan kayo, maaari kaming tumulong. Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan niya ang binata at sa kanyang mga mata ay may pagsukat, hindi ng lakas o yaman, kundi ng katapatan. Ang tulong, sabi niya, ay hindi iniaalok upang burahin ang kahapon. Ito'y iniaalay upang baguhin ang bukas. Napayuko ang binata. Sa sandaling iyon, isang mahinang liwanag ang sumilay sa paligid ng matanda. Hindi sapat upang mapansin ng lahat, ngunit sapat upang maramdaman ng mga naroroon. Ang unang pagsubok ay natapos. Ngunit hindi iyon ang huli. Sa puso ng palengke, sa ilalim ng matandang akasya, may mga pagsubok pang darating. Hindi lamang para kay Clara, kundi para sa lahat ng minsang tumawa, nag-aalinlangan o nagpakita ng kabutihan. At habang papalalim ang gabi, may isang lihim na unti-unting nagiging malinaw. Ang matandang babaeng may lumang saya ay hindi basta-basta dumating sa kanilang buhay. Siya ay naroon upang timbangin ang puso ng bawat isa. At sa bawat pasya may kapalit, gintungan o aral na hindi kayang bilhin ng salapi. Lumipas ang ilang araw na tila mas magaan ang hangin sa palengke. Dumami ang bumibili sa tindahan ni na Clara at unti-unting nabawasan ang alalahanin sa kanilang tahanan. Ang dating kaba sa dibdib ng kanyang ama ay napalitan ng maingat na pag-asa. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong iyon. Sa isang malaking bahay na yari sa kahoy at bato, nakaupo ang mga ngalakal sa harap ng kanyang mesa.
Nakabukas ang talaan ng mga lupang nais niyang bilhin at kabilang doon ang maliit na pwesto ng pamilya ni Clara na ngayon ay wala na sa kanyang abot. Hindi maaaring magwagi ang kabutihan sa ganitong paraan, bulong niya sa sarili. May dapat may kapalit. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng kabutihan ang naging dahilan ng pag-angat ng tindahan. Sa kanyang paniniwala, ang lahat ay dapat pinagkakakitaan. Ang tulong ay dapat may tubo. Ang awa ay dapat may kapalit. Sa sumunod na umaga, nagtungo siya sa palengke ng may dalang balak. Sa ilalim ng punong akasya, tahimik pa ring nakaupo ang matandang babae. Ang kanyang bayong ay nasa tabi, gaya ng dati. Ngunit kung mamasdan ng mabuti, tila may bahagyang liwanag na lumilitaw tuwing tatama ang araw sa hinabing hibla nito. Lumapit ang mga ngalakal. Matanda, panimula niya, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang nais mo rito? Tumingala ang babae, hindi natitinag. Nais ko ang kapayapaan. Kapayapaan, napangisi siya. Sa lugar na ito ang kapayapaan ay binibili. Kung gayon, sagot ng matanda, hindi iyon tunay. Natahimik ang ilang tindera na nakarinig ng usapan. Ramdam nila ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Kung may dala kang kapangyarihan, patuloy ng mga ngalakal, ipakita mo. Hindi ako naniniwala sa mga bulong-bulong at kislap ng hangin. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang bayong. Sa loob ay naroon pa rin ang telang nakabalot na minsang muntik ng buksan ng isa sa mga binata. Ngunit ngayon, hindi ito mukhang pangkaraniwan. Ang tela ay tila may banayad na sinag, parang tinatamaan ng liwanag na hindi nakikita ng iba. Lumapit si Clara, nababahala. Huwag po, mahina niyang sabi. Ngunit hindi na napigilan ng mga ngalakal ang sarili. Hinablot niya ang tela at buong lakas na binuksan. Sa isang iglap, tila napuno ng liwanag ang paligid. Hindi ito nakasisilaw, ngunit sapat upang mapapikit ang mga naroroon. Ang hangin ay umikot at ang mga dahon ng akasya ay tila sumayaw sa isang tahimik na himig. Nang mawala ang liwanag, nakita ng lahat ang laman ng tela. Ito'y mga piraso ng ginto, hindi marami, ngunit malinaw at dalisay. Ang bawat isa ay kumikislap na tila may sariling buhay. Napasinghap ang mga tao. Ginto, bulong ng isang tindera. Nanlaki ang mga mata ng mga ngalakal. Sa wakas, sabi niya, iyan ang hinahanap ko. Ngunit bago pa niya mahawakan ang mga piraso, nagsimulang mag-iba ang kanilang anyo. Ang gintong kumikislap ay unti-unting naging tila abo at sa huli nagmistulang karaniwang bato. Hindi maaari, sigaw niya. Ang ginto, mahinahong sabi ng matanda, ay hindi para sa pusong sakim. Namula ang mukha ng mga ngalakal sa galit at hiya, nililinlang mo kami. Hindi ako nagbigay ng anumang hindi ninyo nakita, tugon ng matanda. Ang nakita ninyo ay salamin ng inyong pagnanais. Nagbulungan ang mga tao, may ilan na nagdududa, ngunit mas marami ang nakadama ng hiwaga sa kanilang nasaksihan. Lumapit si Clara at tumayo sa tabi ng matanda. Hindi ninyo kailangang patunayan ang sarili ninyo sa kanya, sabi niya. Tumingin ang matanda kay Clara at sa kanyang mga mata ay may bahagyang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon muling nagbago ang hangin. Ang paligid ay tila naging mas malinaw, mas maliwanag. Ang punong akasya ay tila mas luntian. Ang mga ngalakal ay napaatras. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit ang nangingibabaw sa kanya, kundi takot. Hindi ito magtatapos dito, bulong niya bago tuluyang umalis. Nang humupa ang kaguluhan, muling isinara ng matanda ang bayong. Bumalik ang lahat sa tila normal na anyo, ngunit ang mga taong naroon ay hindi makakalimot sa kanilang nakita. Bakit po ninyo ipinakita? Tanong ni Clara. Upang malaman nila, sagot ng matanda, na ang kayamanan ay may pinipiling puso. Diwata po ba kayo? Mahinang tanong ni Clara, halos hindi marinig. Sandaling nanahimik ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nagningning sa liwanag ng dapit hapon. Ang tawag sa akin, sabi niya, ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang aral. Ngunit sa kanyang tindig, sa paraan ng pag-angat ng kanyang balikat, at sa bahagyang pagliwanag ng kanyang anyo, may isang katotohanang hindi na maitatanggi. Ang matandang babaeng pinagtawanan ng marami ay hindi pangkaraniwan. At ang anino ng kasakiman na bumabalot sa palengke ay nagsisimula ng matunaw, ngunit hindi pa ito tuluyang nawawala.
May mas malalim pang pagsubok na darating. At sa bawat isa, ang ginto ay muling magpapakita. Hindi upang pag-agawan, kundi upang sukatin ang halaga ng puso. Matapos ang pangyayaring nagbunyag ng hiwaga sa ilalim ng punong akasya, naging paksa ng usapan sa buong palengke ang matandang babae. May mga naniwala, may mga nagduda, may ilan ding nagkunwaring walang nakita, marahil upang hindi aminin na sila'y minsang nangutya. Ngunit higit sa lahat, may isang pusong hindi matahimik. Ang mga ngalakal ay hindi nakatulog ng maayos sa loob ng 2 gabi. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang larawan ng gintong naging bato sa kanyang palad. Ang liwanag na pumalibot sa kanila. Ang katahimikan ng matandang babae na tila mas mabigat pa kaysa anumang sigaw. Sa kanyang silid, nakaupo siya sa harap ng isang kahong puno ng tunay na ginto, mga barya at alahas na kanyang naipon sa mahabang panahon ng pakikipagsapalaran at pakikipagkalakalan. Hinawakan niya ang isa sa mga piraso at itinaas sa liwanag ng lampara. Bakit ang sa kanya ay naglaho? Bulong niya. At ang sa akin ay nananatili? Ngunit kahit kumikislap ang ginto sa kanyang kamay, tila may kung anong kulang. Hindi niya maramdaman ang dating galang. Ang bawat kislap ay tila paalala ng kanyang kasakiman. Samantala sa palengke, mas naging maingat ang matao sa kanilang kilos. Ang mga kabataang dati mapangutya ay tila nabawasan ang lakas ng loob. Minsan, tahimik silang dumaraan sa ilalim ng akasya at may ilan na magalang nang tumatango sa matanda. Isang umaga, habang nag-aayos si Clara ng paninda, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Siya'y payat, may tungkod, at halatang pagod sa mahabang paglalakad. Iha, sabi niya, maaari ba akong makahingi ng kaunting bigas? Wala akong maipambayad ngayon, ngunit babalik ako kapag may pera na. Napatingin si Clara sa ama niyang nasa loob ng tindahan. Noon pa man, hindi sila basta nagbibigay ng walang bayad, lalo na't may mga utang pa silang binabayaran. Ngunit bago pa siya makapagpasya, narinig niya ang tinig ng matandang babae mula sa ilalim ng akasya. Ang konsensya, sabi nito, ay mas mabigat kaysa anumang utang. Napapikit si Clara sandali. Pagdilat niya, ngumiti siya sa matandang lalaki. Kumuha po kayo, sabi niya, hindi na kailangang magbalik. Napuno ng luha ang mata ng matandang lalaki. Pagpalain ka nawa, bulong niya. Nang siya'y umalis, napansin ni Clara ang kakaibang liwanag na tila sumunod sa kanyang hakbang, saglit lamang bago ito naglaho sa liwanag ng araw. Lumapit ang ama ni Clara. Sigurado ka ba sa ginawa mo? Tanong niya. Opo, sagot niya. Kung tayo'y pinagpala, dapat marunong din tayong magbahagi. Tahimik na tumango ang ama. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nagbago sa kanyang anak. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa aral. Sa kabilang dako, naramdaman ng mangangalakal ang kakaibang pagbigat ng dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may humihila sa kanya pabalik sa palengke. Sa hapon ding iyon, nagpunta siya roon hindi bilang mayabang na negosyante, kundi bilang isang taong may hinahanap na sagot. Nakita niya ang matandang babae gaya ng dati, nakaupo sa bangkito. Lumapit siya ng walang kasamang tauhan. Matanda, sabi niya, mas mahinahon ngayon ang tinig. Ano ang dapat kong gawin upang ang ginto ay hindi maging bato sa aking kamay? Tumingala ang babae. Sa kanyang mga mata ay walang galit, tanging tahimik na pag-unawa. Ang ginto ay hindi nagbabago, sagot niya. Ang nagbabago ay ang puso ng may hawak. Kung ganoon, bulong ng mga ngalakal, paano ko babaguhin ang akin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo siya. Sa unang pagkakataon na nakita ng marami na siya'y nakatindig ng tuwid, halos walang bakas ng pagkakuba. Magbalik ka sa mga taong iyong nasaktan, sabi niya. Hindi upang magpakitang tao, kundi upang magpakumbaba. Napayuko ang mga ngalakal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang maisagot na katuwiran. May pagkakataon pa ba ako? Tanong niya. Hanggat may pagsisisi, tugon ng matanda, may pagkakataon. Tahimik siyang umalis, ngunit ang kanyang hakbang ay hindi na kasing bigat ng dati. Mula sa malayo, pinanood ni Clara ang tagpong iyon. Nagbago po ba siya? Tanong niya. Ang pagbabago, sagot ng matanda, ay hindi nasusukat sa isang araw, ngunit ang unang hakbang ay laging pinakamahirap. Sa paglipas ng mga oras, tila mas luminaw ang kalangitan.
Ang punong akasya ay tila mas mataas at mas matatag. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may nararamdaman ang matanda, isang paparating na pagsubok na hindi lamang susukat sa kabutihan, kundi sa katapatan ng mga pusong nagsimulang magbago. At sa kanyang bayong, ang telang minsang naglalaman ng ginto ay muling nagkaroon ng banayad na sinag. Hindi pa tapos ang kanyang layunin. May isang huling aral na kailangang maunawaan ng lahat. Isang aral na magbubunyag ng kanyang tunay na anyo at ng dahilan ng kanyang pagdating. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang ginto ay hindi na magiging bato. Ito'y magiging salamin ng katotohanan. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang katahimikan ng mga ngalakal. Hindi na siya madalas makita sa palengke na may kasamang mga tauhan. Wala na ang malakas niyang tinig na nagbibigay utos o ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa halip, siya'y naglalakad ng mag-isa, tila may dinadalang mabigat sa dibdib. Ang balita ng kanyang paglapit sa matandang babae ay kumalat na. May ilan ang nag-isip na ito'y panibagong pakana. Ngunit may mga nakakita sa kanyang mukha noong araw na iyon. At doon nila nasilayan ang kakaibang pagbabago. Isang umaga, habang abala ang mga tao sa kanilang mga paninda, dumating ang mga ngalakal sa tindahan ng isang matandang tinderang minsan niyang pinagbintangang nandaraya sa timbangan. Dahil sa kanyang paratang, nawalan ng tiwala ang mga mamimili sa babae at nabawasan ang kita nito. Huminto siya sa harap ng tindahan. "May kailangan ka ba?" Malamig na tanong ng tinderang babae. Hindi agad nakapagsalita ang mga ngalakal. Sa unang pagkakataon, hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang maging maliit sa harap ng isang taong minsan niyang inapi. "Ako'y humihingi ng paumanhin," wika niya sa wakas. "Nagkamali ako noon, hindi mo ako dinaya." Napatingin sa kanya ang tindera, tila hindi makapaniwala. "At ngayon mo lang sasabihin iyan?" "Ngayon ko lamang naunawaan," tugon niya. Tahimik ang paligid. Ang ilang mamimili ay napatigil sa kanilang ginagawa. "Kung may nawala sa iyo dahil sa akin," patuloy niya, "handa akong itama." Hindi agad sumagot ang tindera, ngunit sa kanyang mga mata may bahagyang paglambot. Sa kabilang dako ng palengke, nakamasid ang matandang babae mula sa ilalim ng punong akasya. Tahimik siyang nakaupo, ngunit ang kanyang anyo ay tila mas maliwanag sa sinag ng araw. Lumapit si Clara sa kanya. "Ginagawa na po niya," sabi ni Clara, may halong pag-asa sa tinig. "Ang paglilinis ng nakaraan," tugon ng matanda, "ay hindi madali, ngunit ito ang daan patungo sa tunay na kayamanan." Sa mga sumunod na araw, isa-isa ring nilapitan ng mga ngalakal ang mga taong kanyang naapektuhan, ang magsasakang minsan niyang binayaran ng kulang, ang binatang tinanggal niya sa trabaho dahil lamang sa maliit na pagkakamali, at maging ang grupo ng kabataang dati kanyang hinikayat na pagtawanan ang matanda. Sa bawat paghingi ng tawad, tila may nababawas sa kanyang kayabangan. At sa bawat pag-amin ng pagkakamali, may nabubuo namang panibagong pag-unawa. Ngunit hindi lahat ay agad nagpatawad. May ilan na nanatiling malamig ang pakikitungo. May mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Isang hapon, muling lumapit ang mga ngalakal sa matandang babae. "Ginagawa ko ang sinabi mo," sabi niya. "Ngunit hindi ko alam kung sapat na ito." Tumingin sa kanya ang matanda, at sa kanyang mga mata ay may malalim na pagsukat. "Ang kapatawaran," sabi niya, "ay hindi hinihingi upang gumaan ang loob. Ito'y hinihingi upang maitama ang mali." Napayuko ang lalaki. "At kung hindi nila ako patawarin?" "Patuloy kang magbago," tugon ng matanda. "Ang tunay na pagbabago ay hindi umaasa sa papuri." Sa sandaling iyon may mahinang ihip ng hangin na dumaan sa palengke. Ang mga dahon ng akasya ay muling kumaluskos, ngunit hindi ito kagaya ng dati, walang takot, walang biglaang pagdilim. Sa halip, ito'y tila isang banayad na pag-aproba. Napansin ni Clara ang kakaibang liwanag sa paligid ng matanda. Ang kanyang kupas na saya ay tila mas makinis, at ang kanyang buhok ay kumikislap sa ilalim ng araw na parabang may pinong sinag na bumabalot dito. "Hindi na po kayo katulad ng dati," bulong ni Clara. "Ang anyo," sagot ng matanda, "ay sumasalamin sa gawa ng mga pusong aking ginagabayan." "Malapit na po ba?" tanong ni Clara. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy, ngunit dama niyang may nalalapit. "Tunay na malapit," sagot ng matanda. Sa gabing iyon may kakaibang kapayapaan sa palengke. Ang mga tao ay tila mas magalang sa isa't isa.
Ang mga kabataang dati maingay ay tahimik na nag-uusap tungkol sa mga bagay na dati hindi nila pinapansin. Trabaho, pamilya, kinabukasan. Ngunit sa kabila ng pagbabagong iyon, may isang huling pagsubok na naghihintay. Hindi na ito tungkol sa kasakiman o paghingi ng tawad. Ito'y tungkol sa sakripisyo. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang matandang babaeng may bayong ay hindi na maitatago ang kanyang tunay na anyo. Isang gabi, dumating ang malakas na ulan na tila matagal nang nagbabantang bumuhos. Ang hangin ay humagupit sa mga bubong ng palengke. At ang tubig ulan ay mabilis na umagos sa mga makikitid na daanan. Ang mga tindera ay nagmamadaling iligtas ang kanilang paninda. Ang ilan ay nagsara agad ng tindahan, ang iba na may nagkubli sa ilalim ng trapal. Sa ilalim ng punong akasya, naroon pa rin ang matandang babae. Hindi siya nagmadali, hindi siya natakot. Ngunit ang ulan ay hindi pangkaraniwan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mababaw na kanal sa gilid ng palengke ay umapaw. Ang tubig ay mabilis na tumaas at ang ilang tindahan ay nagsimulang bahain. "Clara!" Sigaw ng kanyang ama mula sa loob ng tindahan. "Itaas mo ang mga sako!" Nagmadaling kumilos si Clara. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya ang matandang babae na nakatayo, tuwid, hindi nakuba, sa gitna ng malakas na ulan. May kakaiba sa kanyang tindig. Ang kanyang kupas na saya ay tila hindi nababasa. Ang tubig ulan ay tila umiiwas sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay kumikislap sa liwanag ng kidlat. Lumakas ang agos ng tubig at may isang batang nadulas malapit sa kanal. Sumigaw ito habang tinatangay ng rumaragas ang baha. "May bata!" Sigaw ng isang tindera. Walang naglakas loob na lumapit. Ang agos ay masyadong malakas. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, nakita ni Clara ang matandang babae na humakbang pasulong. Sa bawat hakbang niya, tila humuhupa ang tubig. Ang agos na kanina'y marahas ay tila napapahinahon. Lumapit siya sa bata at marahang inabot ito. Sa sandaling mahawakan niya ang bata, may maliwanag na sinag na lumitaw sa paligid niya. Hindi nakakasilaw, kundi marilag at payapa. Ang ulan ay tila tumigil sa bahaging iyon ng palengke. Napahinto ang lahat. Dahan-dahang bumaba ang tubig. Nang maibalik ang bata sa kanyang ina, ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa gitna ng palengke. Ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang likod ay ganap ng tuwid. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang matanda, kundi walang edad. Taglay ang kariktang hindi kayang sukatin ng panahon. "Diwata," bulong ng isang tindera. Sa pagkakataong iyon, hindi na maitago ang katotohanan. Ang matandang babaeng pinagtawanan ng marami ay isang diwata, tagapangalaga, tagamasid at tagasubok ng mga puso. Lumapit si Clara, nanginginig ngunit hindi sa takot. "Kayo po pala." Ngumiti ang diwata. "Ang anyo ay hiniram ko lamang upang makita ang tunay ninyong pagkatao." Ang mga ngalakal na naroon din at tumulong sa pag-aangat ng mga paninda ay napaluhod. "Ako'y nagkamali," sabi niya, "hindi upang humingi ng kapalit, kundi bilang pag-amin." Tiningnan siya ng diwata. Ang sakripisyo ay hindi lamang pagbibigay ng kayamanan, ito'y pagbibigay ng sarili. "Handa akong itama ang lahat," tugon ng lalaki. "Hindi mo kailangang itama ang nakaraan sa isang iglap," sagot ng diwata. "Ngunit kailangan mong ipagpatuloy ang pagbabago." Samantala ang mga kabataang dating nangutya ay lumapit din. Wala na ang yabang sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paggalang. "Patawad po," sabi ng isa. Ang patawad, sagot ng diwata, ay natatanggap kapag ang puso ay tunay na nagbago. Unti-unting humupa ang ulan, ang ulap ay naghiwalay at ang buwan ay sumilip sa kalangitan. Ang palengke ay tila nalinis, hindi lamang ng ulan, kundi ng isang mas malalim na pagbabago. Ngunit bago tuluyang maglaho ang liwanag sa paligid ng diwata, tumingin siya kay Clara. "Ang huling pagsubok ay hindi sa kanila," sabi niya. "Ito'y para sa iyo." "Para sa akin?" bulong ni Clara. "Handa ka bang isuko ang biyayang matatanggap mo kung iyon ang makabubuti sa nakararami?" Napahinto si Clara. Hindi pa niya alam kung ano ang tinutukoy, ngunit dama niyang ang sagot niya ang magtatakda ng huling yugto ng kanilang kwento. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa harap ng mga taong minsang tumawa at ngayoy nagbago, nagsimulang magliwanag ang payong ng diwata. Ang ginto sa loob nito ay muling kumislap.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simpleng kayamanan. Ito ay magiging tanda ng sakripisyo. At ang puso ni Clara ang huhusga kung sino ang tunay na karapat-dapat. Pagkatapos ng gabing iyon, walang sino man sa palengke ang muling nagtanong kung sino ang matandang babae. Alam na nila ang katotohanan, kahit hindi ito tahasang ipinahayag. Ang kanyang anyo ay muling nagbalik sa pagiging payak. Kuba, payat, awan sa may kupas na saya. Muli palas ngayon, ang bawat tumitingin sa kanya ay may paggalang. Si Clara ay hindi nakatulog ng maayos. Ang mga salita ng diwata ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Handa ka bang isuko ang biyayang matatanggap mo kung iyon ang makabubuti sa nakararami? Kinabukasan, tahimik siyang nagpunta sa ilalim ng punong akasya. Ang diwata ay naroon, tila naghihintay. Alam ko na po ang ibig ninyong sabihin, sabi ni Clara. Tumingin sa kanya ang diwata, ang mga matay may banayad na liwanag. Ang kasunduan sa bodega, patuloy ni Clara. Dahil doon, aangat ang aming kabuhayan. Mababayaran namin ang utang, magiging maginhawa ang aming buhay. Tumango ang diwata. Ngunit napansin ko po, dagdag ni Clara, na maraming tindera ang hindi makasabay. May ilan na baon pa rin sa utang. Kung kami lamang ang uunlad, mananatiling mabigat ang kanilang pasanin. Tahimik ang diwata, pinapakinggan ang bawat salita. Kung ang biyayang iyon ay maaari naming ibahagi, kung maaari naming hikayatin ang bodega na kumuha rin sa iba, handa po akong hatiin ang aming bahagi. Sa sandaling iyon, tila huminto ang hangin. Ang mga dahon ng akasya ay hindi kumaluskos. Ang paligid ay naging payapa. Alam mo ba ang kahulugan ng iyong sinasabi? Tanong ng diwata. Opo, sagot ni Clara. Maaaring mas mabagal ang aming pag-angat. Maaaring hindi agad mawala ang lahat ng aming utang. Ngunit kung sabay-sabay kaming aangat, mas matibay ang aming kinabukasan. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mukha ng diwata. Ang ginto, sabi niya, ay sumisibol sa pusong marunong magbigay. Mula sa loob ng bayong, muling kumislap ang mga piraso ng ginto. Ngunit ngayon, hindi ito nagbago ng anyo. Hindi ito naging bato. Sa halip, ang liwanag nito ay dahan-dahang kumalat sa paligid, tila gininto ang hamog na bumalot sa palengke. Isa-isa, lumapit ang mga tao, ang mga tindera, ang mga kabataang dati mapagmataas, o sinihirdi maging ang mga ngalakal. Narinig nila ang pasya ni Clara. Napayuko ang mga ngalakal. Kung ganoon, sabi niya, ako ang magpapakilala sa inyo sa iba pang negosyante. Tutulungan kong maisama ang lahat. Nagulat ang mga tao. Ngunit ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng kayabangan, tanging pagnanais na makabawi. Lumapit ang matandang tindera na minsang nasaktan ng kanyang paratang. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi niya, tatanggapin namin ang tulong. Unti-unting nabuo ang isang bagong pag-asa sa palengke. Tumingin ang diwata kay Clara. Pinili mo ang mas mabigat na landas. Hindi po, sagot ni Clara. Pinili ko ang tamang landas. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong paligid. Ang anyo ng diwata ay muling nagbago, hindi na matanda, hindi na kuba. Siya ay naging isang nilalang na may taglay na liwanag na hindi masilayan ng matagal ng mga mata. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa sinag ng araw at liwanag ng buwan. Napaluha ang ilan sa mga nakasaksi. Hindi ako narito upang magbigay ng kayamanang panandalian, wika ng diwata. Narito ako upang ipaalala na ang tunay na ginto ay ang pusong marunong magsakripisyo. Dahan-dahang bumaba ang liwanag. Ang mga piraso ng ginto sa bayong ay naglaho, hindi bilang pagkawala, kundi bilang paglipat. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang pagbabago sa palengke. Ang kasunduan sa bodega ay pinalawak. Hindi lamang ang tindahan ni Clara ang nakinabang, kundi maging ang iba pang nagtitinda ng bigas at ani. Ang mga ngalakal ay naging katuwang sa halip na kalaban. Ang mga kabataan ay tumulong sa pag-ayos ng mga daanan at paglinis ng kanal upang maiwasan ang pagbaha. Sa gitna ng lahat ng ito, ang matandang babae ay patuloy na nakaupo sa ilalim ng akasya, ngunit hindi na bilang isang nilalang na pinagtatawanan. Siya'y naging paalala. Isang paalala na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng hawak, kundi sa dami ng naibabahagi. Isang paalala na ang sakripisyo ay hindi pagkawala,
kundi paglawak ng biyaya. Ngunit alam ni Clara, at marahil ng diwata rin, na ang bawat biyaya ay may kapalit. At ang huling yugto ng kanilang kwento ay malapit na. Lumipas ang mga buwan na tila mas magaan ang bawat umaga sa palengke. Ang dating ingay na puno ng pagtatalo ay napalitan ng mas mahinahong usapan. Ang mga tindera ay nagtutulungan sa halip na magunahan. Ang mga kabataang minsang mapangutya ay ngayoy maagang gumigising upang maglinis ng paligid at magayos ng mga sirang bangketa. Ang kasunduang pinasimulan ni Clara ay nagbunga ng higit pa sa inaasahan. Ang mga magsasaka mula sa karatig lugar ay nakapagbenta ng kanilang ani sa mas makatarungang halaga. Ang mangangalakal sa kanyang pagbabago ay naging tagapamagitan upang mas mapalawak ang oportunidad ng marami. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na napansin ni Clara. Mas madalang na makita ang matandang babae sa ilalim ng akasya. May mga araw na naroon siya, tahimik at nakaupo gaya ng dati. Ngunit may mga sandaling tila naglalaho siya sa paningin ng mga tao. Minsan, kapag may lalapit upang magbigay ng pagkain, wala na siya roon. Ngunit kinabukasan muli siyang naroroon, parang walang nangyari. Isang dapit hapon, nadatnan ni Clara ang matanda na nakatayo sa tabi ng puno, nakatingin sa papalubog na araw. Pakiramdam ko po, sabi ni Clara habang papalapit, may magbabago na naman. Ngumiti ang matanda, lahat ng bagay ay may takdang panahon. Hindi po ba kayo mananatili? Tanong ni Clara, may bahid ng lungkot. Tumingin sa kanya ang diwata, sapagkat hindi na maikakaila ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang mga mata ay may lalim na tila naglalaman ng alaala ng mga bundok, ilog, at panahong lampas sa bilang ng taon. Ako'y hindi kailanman tunay na nananatili, sagot niya. Ako'y dumarating kung saan may pusong kailangang subukin. Napayuko si Clara. Marami pa po kaming kailangang matutunan. At natututo pa rin kayo, tugon ng diwata. Hindi sa pamamagitan ng himala, kundi sa pamamagitan ng pagpili araw-araw ng tama. Sa sandaling iyon, may ilang tao ang napadaan at napansin ang kakaibang liwanag sa paligid ng dalawa. Hindi ito tulad ng unang pagpapakita ng diwata. Ito'y mas banayad, mas payapa, parang liwanag ng buwan sa tahimik na gabi. Lumapit ang mangangalakal. Hindi na siya katulad ng dati. Ang kanyang pananamit ay mas simple, ang kanyang kilos ay mas mahinahon. Kung kayo'y aalis, sabi niya, marami ang malulungkot. Hindi ako ang dahilan ng inyong pagbabago, sagot ng diwata. Ang binago ninyo ay ang inyong sarili. Isa-isa, nagtipon ang mga tao sa ilalim ng akasya. Ang dating punong naging saksi sa pangungutya ay ngayoy naging saksi sa paggalang. Salamat, bulong ng isang tindera. Salamat po, sabi ng batang minsang nailigtas sa baha. Tumingin ang diwata sa kanilang lahat. Ang ginto na aking dala, sabi niya, ay hindi kailanman para itago. Ito'y para ipaalala na ang tunay na yaman ay nasa loob ninyo. Sa kanyang huling pag-angat ng kamay, isang banayad na sinag ang kumalat sa paligid. Hindi ito nakakasilaw, hindi ito nakakatakot. Ito'y parang init ng araw sa umaga, nakapagbibigay lakas, nakapagbibigay liwanag. At sa isang iglap, ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Hindi tulad ng usok na tinatangay ng hangin, kundi tulad ng hamog na unti-unting natutunaw sa liwanag. Naiwan ang punong akasya, ang bangkito at ang bayong, ngunit ang bayong ay wala ng laman. Napaluha si Clara, ngunit hindi ito luha ng pangungulila lamang. Ito'y luha ng pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nakita ang matandang babae. Ngunit may mga pagkakataong kapag ang hangin ay banayad na umiihip at ang araw ay tumatama sa mga dahon ng akasya, may mga nakakakita ng bahagyang kislap sa damuhan. Parang maliliit na butil ng ginto na nakatago sa lupa. Hindi ito pinupulot ng mga tao. Sapagkat natutunan na nila ang aral, ang ginto ay hindi laging hinahawakan. Minsan, ito'y isinasabuhay. At sa puso ni Clara at ng bawat taong minsang tumawa at natutong magbago, nanatili ang liwanag ng diwata, hindi bilang alaala ng hiwaga, kundi bilang paalala na ang kabutihan, kapag pinili, ay kayamanang hindi kailanman maglalaho. Isang taon ang lumipas mula na huling nasilayan ang matandang babae sa ilalim ng punong akasya. Sa panahong iyon, ang hayian, isyon. Ang palengke ay hindi na lamang naging lugar ng kalakalan. Ito'y naging tahanan ng pagtutulungan.
Ang mga kanal na dati umaapaw tuwing tag-ulan ay inayos ng magkakasamang lakas ng kabataan at matatanda. Ang mga tindera ay may samahan ng ngayon, isang pangkat na naglalayong tulungan ang bawat isa sa panahon ng kagipitan. Ang hanggang magsasaka ay hindi na basta-basta nalalamangan sa presyo. Ang mangangalakal na minsang kinatatakutan ay naging tagapayo. Hindi siya perpekto, sa may mga pagkakataong bumabalik ang dati niyang pagkamapaghanap ng tubo. Ngunit sa tuwing mangyayari iyon, napapatingin siya sa punong akasya at tila may bumubulong sa kanyang konsensya. Si Clara naman ay patuloy na namamahala sa tindahan ng kanilang pamilya. Hindi naging mabilis ang pag-angat ng kanilang kabuhayan, ngunit ito'y naging matatag. Ang bawat kita ay bunga ng patas na kasunduan at ng tiwalang naitatag sa komunidad. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga sako ng bigas, may isang batang babae ang lumapit sa kanya. Ang bata ay may dalang maliit na bayong at mukhang nag-aalinlangan. Ate, sabi nito, maaari po bang makahingi ng kaunting bigas? May sakit po ang aking ina. Saglit na napahinto si Clara. Ang tagpong iyon ay tila bumalik mula sa nakaraan, isang kahalintulad na sandali kung kailan siya'y sinubok. Hindi siya nagatubili. Kumuha ka, sabi niya, may banayad ng ngiti. At kung may kailangan pa kayo, sabihin mo lamang. Napatingin ang bata sa kanya, puno ng pasasalamat. Habang pinagmamasdan ni Clara ang pag-alis ng bata, napansin niya ang kakaibang kislap sa gilid ng punong akasya. Lumapit siya roon. Sa damuhan, may maliit na butil na kumikislap, parang ginto. Hindi niya ito pinulot. Sa halip, ngumiti siya at marahang nagsalita, "Salamat." Ang hangin ay banayad na umihip at ang mga dahon ng akasya ay kumaluskos na tila sumasang-ayon. Sa hapon ding iyon, nagtipon ang mga tao sa palengke upang ipagdiwang ang unang anibersaryo ng kanilang samahan. Walang marangyang handaan, simpleng pagkain, tawanan, at pagbabahagi ng kwento. May isang sandali ng katahimikan nang banggitin ng isa ang matandang babae. Kung hindi dahil sa kanya, panimula ng tindera. Ngunit si Clara ang nagpatuloy, kung hindi dahil sa atin, nagtinginan ang lahat. Siya ang nagpaalala, sabi ni Clara, ngunit tayo ang pumili. Sa mga salitang iyon, tila nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang kanilang pagdiriwang. Ang diwata ay hindi nag-iwan ng kaba ng ginto. Hindi siya nagpatayo ng palasyo o nagbigay ng walang katapusang kayamanan. Ang iniwan niya ay mas mahalaga. Isang paraan ng pagtingin sa kapwa. Isang paalala na ang pangungutya ay maaring magdala ng hiya, ngunit ang paggalang ay nagbubunga ng pagbabago. Na ang kasakiman ay maaring magdala ng kayamanan, ngunit ang kabutihan ay nagdadala ng kapayapaan. Na ang sakripisyo ay maaaring magpabagal ng pag-angat, ngunit ito'y nagpapatibay ng pundasyon. Habang papalubog ang araw, ang liwanag nito ay tumama sa punong akasya. Sa sandaling iyon, may ilang nakakita ng bahagyang anyo sa pagitan ng mga dahon, isang siluetang tila nakangiti. Ngunit nang kumurap sila, wala na iyon. At marahil hindi na kailangang makita pa. Sapagkat ang ginto na minsang kumislap sa bayong ng matandang babae ay hindi na hinahanap sa lupa o sa tela. Ito'y nasa mga desisyong ginagawa araw-araw. Sa bawat pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa bawat paghingi ng tawad na walang pagmamataas. Sa bawat sakripisyong pinipili alang-alang sa nakararami. Ang matandang babaeng pinagtawanan noon ay hindi nagdala ng kayamanang panandalian. Nag-iwan siya ng gintong hindi kumukupas. At sa puso ng bawat taong natutong magbago, nananatili ang kanyang liwanag. Tahimik, marangal, at walang hanggan.